Ano ang pinakamabilis na paraan para ikaw ay maging mahirap? What is the quickest way to become poor? Magandang pagmunihan yan. Magandang maalaala yan o pag-aralan yan para magsilbing babala sa atin. Baka meron tayong ginagawa na nagiging sangkap o dahilan ng ating kahirapan. Ano ang pinakamabilis na paraan para maging mahirap? Sa tingin ko po, may dalawang paraan, dalawang mabilis na paraan, kaya tayo ay nagiging mahirap. Ano po yun? Number 1, pag ikaw ay nagiging madamot, yan ay isang mabilis na paraan para ikaw ay maging mahirap. Amen? Kaya sabihan mo, yung katabi mo, bawal ang madamot. Yan. Pwede na kayong mangutang. Alam niyo po, kung papakinggan yung sinasabi ng ating Panginoon, napakasimple lang ng kanyang mensahe. Be kind. Be hospitable. And you will get a great reward from God. Pag ikaw ay mapagbigay, pag ikaw ay mabait, pag hindi ka madamot, gagantimpalaan ka ng Diyos. Amen? Alam niyo po, sa Israel, meron isang dagat doon na patay. Ang pangalan po niya, literally, patay. Dead Sea. Bakit po sa lahat ng dagat o sa lahat ng tubig sa buong mundo, yun lang po yung patay na dagat, patay na tubig. Kasi siya po ay tumatanggap, pero wala po siyang binibigay. Maraming pumapasok, pero walang lumalabas doon sa Dead Sea. Bakit tumatanggap? Kasi ito pong Dead Sea, napakababa ng lugar. Pag umulan, bumababa, nagpopondo yung tubig. Pero dahil ito yung lowest point sa mundo, napakahirap po niyang maglabas, magbigay ng tubig. Anong resulta? Patay ang tubig. Very concentrated po yung liquid. Nung nag-swimming po ako doon, muntikan pa ako nabulag. Dahil purong chemical po. Tingnan niyo po kung anong pwedeng mangyari sa iyong buhay pag hindi ka nagbibigay. Kaya nga ano po ang sabi ni St. John Paul II? Nobody is so poor that he cannot give. And nobody is so rich that they cannot receive. Walang tao na masasabi niya, sobrang hirap niya, hindi siya makakapagbigay. Pero wala din tao masasabi niya, sobrang yaman niya na hindi siya makakatanggap. Pag ikaw ay nagbigay, pag ikaw ay mabuti at mabait, sinasabi ko sa iyo, makakatanggap ka ng grasya sa Diyos. Amen? Alam niyo po ba ang dahilan bakit napakasikat ni Taylor Swift? Galit na galit yung mga Pilipino ngayon eh. Bakit? Hindi daw siya magko-concert dito sa Pilipinas. Pero meron po silang tinatawag na Taylor Swift effect. Ano po yun? Yung mga iba, pag in-invite nila sa Taylor Swift, birthday nila, kasal nila, o debut nila, alam niyo po, walang bayad. Kung libre din po yung schedule ni Taylor Swift, pupunta po siya doon, gagawa po siya ng appearance, bibisita siya. Masyashock po yung nag-invite sa kanya.
ginagawa po niya yon libre. Ginagawa po niya yon out of her own kindness and generosity. Ano po yung epekto? Nagmumultiply yung kanyang kasikatan. Kaya nga po, gustong-gusto siya ng mga tao kasi ang totoo, mabait siya. Tingnan niyo po yung balik sa iyo. Pag ikaw ay mabait, pag ikaw ay mapagbigay, pero wala kang matatanggap kung ikaw ay madamot. Pag ikaw ay makasarili, yung kakaunti na nasa iyo, mawawala pa. Mauubos pa. Amen? If you want to be poor, be selfish. Amen? But if you want to be rich, be kind. Be generous. Be hospitable. Amen? Pangalawa, isa pang mabilis na paraan para maging mahirap ka. Tandaan niyo po ito. Magreklamo ka. Complaining, grumbling is one of the quickest way for you to become poor. Amen? Kaya sabihan niyo po ang katabi niyo, bawal magreklamo. Nakasulat po yan sa Biblia. Sinasabi po yan ni San Pablo. Do everything without complaining. Kahit po si San Pedro do sa sulat niya, sabi niya, be hospitable without grumbling. Kung tutulong ka na lang nga, huwag ka na magsasabi-sabi. Di ba napakarami, ganyan yung ugali? Magbibigay, magpapautang, pero bago magbigay, makakaramdam ka pa, makakarinig ka ng isang katerba na sinasabi, isang katerba na pagreklamo, complaining. Tandaan niyo po, yung ating mga salita, may epekto yan sa ating buhay. Your words becomes your reality. Pag masama ang lumalabas sa iyong bibig, masama din ang iyong tatanggapin sa buhay. Bago ka mag-complain, bago ka magsabi-sabi, magbigay ka na lang. Magbigay ka na lang. Mababasa nyo nga po sa kwento sa Old Testament, di ba? Bakit po hindi nakarating agad sa Promised Land itong bayan ng Diyos, ang mga Hebreyo? Nung nakatakas sila sa Egypt, they crossed the Red Sea. Kakaunti na lang po, malapit na sila doon sa Promised Land. Ang problema nila, ayun, palaging nagrereklamo sa Diyos. Sinasabi, napakainit, wala silang makain, wala silang mainom, gusto nilang bumalik sa Ehipto kahit na lang maging alipin sila. Wala man silang pasalamat sa Diyos. Ano ang nangyari sa kanila? Anong epekto? Imbis na mabilis ang kanilang paglalakbay, imbis na magkaroon na sila ng lupa para doon mamahay, sila'y nawala sa disyerto. They got lost as their punishment for their grumbling. Tandaan niyo po ito. Complaining is not a minor sin. Iniisip mo, maliit lang na kasalanan pag ikaw ay nagrereklamo? Hindi. Grumbling, complaining, saying negative things is a major sin. Dahil wala kang pasalamat sa Diyos. Dahil wala kang tiwala sa Diyos. Amen? Quit complaining. Quit talking negatively. That is causing you to become poor. It is driving you to poverty. Baka kaya lalo ka naghihirap dahil sa iyong pagsasalita. Amen? Magandang tanong. Paano natin maaalis itong dalawang ito?
Paano natin maaalis yung pagiging madamot? Paano mo maaalis yung pagrereklamo? Simple lang po. Una, sana makita mo lahat na nakakasalamuha mo, lahat na nakakaharap mo sa buhay, ay nandyan ang Diyos sa kanila. Ano sinasabi din ng turo ni Jesus? Kapag tinanggap kayo, akong tinatanggap. Pag ang paniwala mo, pag ang isip mo, ang taong nasa harap mo, demonyo, ang hirap po, di ba? Na maging mabait sa kanya. Sama yan eh. Demonyo yan eh. Pero isipin mo na ang taong nasa harapan mo, buhay ang Diyos sa kanya, nasa kanya ang Panginoon. Gawin mo yung mabuti, gawin mo yung maganda, hindi para sa tao, pero gawin mo para sa Diyos. Madaling magbigay doon sa tao. Amen? Always remember that. That all of the people that will come in and out of our lives, God is present in them. Buhay ang Diyos sa lahat ng tao. Kaya nga, be kind to everyone. Because if you are kind to that person, you are kind to God. Amen? If you are unkind to a person, who are you unkind to? You are unkind to God. Pag pinagbibisitan mo, pag pinagdadamutan mo ang isang tao, sinong pinagbibisitan mo? Sinong pinagdadamutan mo? Yung tao, hindi lang siya. Ang Diyos. Amen? Dahil lahat tayo galing sa Diyos at lahat tayo tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya pag sinaktan mo ang isang tao, sino talaga sinasaktan mo? Yung tao lang? Hindi. Sinasaktan mo din ang Diyos. Madaling maging mabait pag naaalala mo buhay ang Diyos sa taong kaharap mo at nakakasalamuha mo. Amen? That secondly, pangalawa, maaalis mo ang pagrereklamo kung malalim ang iyong pananampalataya sa Diyos. If you have a deep faith in God, you will never complain in your life. Bakit merong nagrereklamo? Kasi iniisip, kauubusan sila. Di po ba? Pero kung ang paniwala mo, hindi ka kauubusan, palagi kang pagkakalooban, magrereklamo ka pa ba? Kung alam mo, meron ka sa bangko, 300,000 million, magrereklamo ka pa ba? Baka meron po isa dito yung nanalo sa loto. Ang dami mo ng pera. Hihingi sa'yo ng 1,000, ano lang yung 1,000? Walang kwenta. Pero kung alam mo, nakakaunti yung pera mo, hinihingan ka pa ng 500 pesos, magrereklamo ka. Bakit? Kasi alam mo, kapos ka. Bakit napakarami sa atin negatibo? Kasi ang paniniwala, kapos sila. Kasi ang isip nila, wala. Meron lang sila kakaunti. Pag ganyan ang iyong pag-iisip, anong ibig sabihin? Mababaw ang iyong paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Amen? Because if you believe in God, you believe in an abundant God. If you believe in God, you believe in a generous God. If you believe in God, you believe in a God of miracles. Amen? Alam niyo po, 10 years na akong pare. At naranasan ko na po ito sa aking buhay. Napakaraming beses sa parokya, sa simbahan, marami pong pangangailangan. Minsan hindi ko po alam kung saan kukunin yung pera, yung resources para sa mga projects. Pero pinapatotoo ko po sa inyo, I am a witness to this. Pag merong kailangan,
nagdarasal lang po ako sa Diyos. Agad-agad binibigay ng Diyos. Hindi pa po ako binigo ng Diyos. Sa lahat po ng parokya na hinawakan ko, tanungin niyo man po sila, hindi sila kailanman naghirap. Hindi ko man po sinasabi sa mga tao may kailangan, agad-agad, biglang dumarating yung kailangan, yung pangangailangan. Agad merong nagdo-donate. You don't need to complain. You don't need to talk negatively. May sakit ka, may utang kayo, kailangan mo ng pera, ng pondo. Pigilan mong sarili mong magsalita ng masama. Instead, say a prayer. Pray always. Believe in God. Hindi naman mahalaga na malaman mo paano darating. Di po ba? Ang mahalaga, alam mo kung saan manggagaling. Anong pamamaraan para makatanggap ka ng grasya? That is not important. Ang mahalaga, darating. Ang mahalaga, may pinanggagalingan. At yan ang sinasabi ng ating pananampalataya. When you have faith, you know in your heart where the grace will come from the source, from God. How will it come? It does not matter. That is not important. But what matters is, it will come. Darating. Kung gusto mong dumami ang pera mo, anong kailangan mong gawin? Dagdagan mo ang sipag mo sa pagtatrabaho. Amen? Dagdagan mo ang pagninegosyo mo. Dagdagan mo ang iyong pakikilaban sa buhay. Dagdagan mo ang diskarte mo. Para sa mga bata, kung gusto po nilang dumami ang kanilang kaalaman, tumalino, ano kailangan nilang gawin? Kailangan nilang dagdagan ang kanilang pag-aaral. Amen? Kailangan nilang dagdagan ang sipag nila, no? Sa pag-aaral, in studying. Tanong ko po, paano darami ang pagpapala at ang bendisyon ng Diyos sa buhay mo? Dalawa lang, napakasimple. Dagdagan mo ang pagiging mabait mo. Dagdagan mo ang pagtulong mo sa iba. Kahit na naghihirap ka, kahit na may pangangailangan ka. Again, nobody is so poor that they cannot give. Give what you can. Help how you can. But secondly, kung gusto mong dumami pa ang iyong pagpapala at bendisyon, dagdagan mo pa ang iyong tiwala, ang iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Alisin mo ang pagiging madamot, alisin mo ang pagrereklamo. Palitan mo yan sa iyong pagkakawang gawa, palitan mo yan sa iyong tiwala. At sinasabi ko sa iyo, aapaw ang pagpapalat bendisyon sa buhay mo, ngayon at magpakailanman. Amen. May mga taong ganyan talaga. Akala mo okay, akala mo malakas, akala mo walang problema, nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, maghihirap ka, darating ang pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Ang makaramdam ng pagod ay bahagi na yata ng ating buhay talaga. Sapagkat sa araw-araw, nakararanas tayo ng pagod. Nandiyan ang pagod, simula na naman bukas, ng ating pagninegosyo, pagtatrabaho, paghahanap buhay. Nandiyan ang pagod dulot ng ating mga pananagutan sa ating mga pamilya. Lalo pa kung responsable kang magulang, mapagmahal kang anak, mapagmalasakit kang kapatid, mas lalo kang pagod. Nandiyan ang pagod dulot ng mga sakit o mga problema na ating matagal nang pinagdaraanan.
Idagdag mo pa ang pagod na dulot ng mga hindi magagandang nangyayari sa ating kapaligiran, karahasan, atayan, holtapan, at yung mga hindi na natigil na korupsyon sa pamahalaan, nakaririndi na rin yan. At syempre, ang hindi nawawala sa usong, mas nakadaragdag ng pagod ng tao, ang laging pagtaas ng presyo ng mga produkto. Minsan nga po ay may nag-text sa akin ng ganito, binabati ko, Father, ang mga nagmamahalan. Nung una, akala ko yung mga mag-boyfriend, girlfriend, yung mga mag-asawa. Nung scroll down ko, hindi pala. Binabati ko, Father, ang mga nagmamahalan. Ang tubig, ang kuryente, ang LPG, ang gasolina. Tama nga naman. Nagmamahalan na rin ang mga yan. At nakapapagod na rin naman. Unfortunately, sa mga pagod na dyan, meron ba namang kahit isang lovingly at may concern na nagtatanong, okay ka pa ba? Kaya mo pa ba? Ayos ka pa ba? Sigurado ko dito, merong hindi alam ng asawa mo ang mga pressure na pinagdaraanan mo sa trabaho. Yung minsang nasisigawan ka na, namumura ka na ng boss mo, napapahiya ka na ng kliyente mo. Hindi alam ng mga anak ninyo ang pinagdaraanan ninyo para sa kinabukasan ng mga ito. Hindi alam ng mga magulang mo na may nangbubuli na sa'yo, may nanloko sa'yo, nahirap ka na sa gusto nilang kurso para sa'yo, na nagkikipit ka na, hindi alam ng kapatid mo. Ang alam nila, okay ka. Kasi hindi ka naman dumadaing sa kanila. Nahihiya ka, natatakot ka, at hindi naman din sila nagtatanong sa'yo. On the other hand, siguradong hindi rin naman alam ng ating mga kasama, halimbawa sa trabaho, ang pinagdaraanan natin sa ating mga pamilya, na may malaki na kang problema sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, na mahirap pakisamahan ng biyanan mo, na may iniinda kang sakit o ang mahal mo, nagkipit ka na kulang na ang pera ninyo. Ang alam lang nila, nalilate ka, uma-absent ka, hindi ka nakaka-reach ng quota. But other than that, wala na. At wala din naman silang pakialam. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala, mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan meron akong nabuntutang kotse dyan sa may prensa. Nung una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang takbo. Nagmamadali ako. Hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matinding ganun. Yung parang nagmumurang busina. Nang bigla akong makita, parang may karatula dun sa may puwitan ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, sensya na, bagong driver lang, tanga pa. Kalagay. Totoo, yun ang nakalagay. Hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede kayang maglagay ng karatula sa katawan na nagsasabing, broken-hearted ako, niloko ako, tinraidor ako ng kaibigan ko, bankrupt ako, gipit na gipit ako, may malubhang sakit ako, problema ko ang anak ko, litong-lito na ako, pagod na ako. Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan. Kabud-kabud, igagalang, bibigyan ng importansya ng halaga, bibigyan ng pasensya, ng pahinga. Sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero wag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay, akala mo malakas, akala mo walang problema, nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo, umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another. Sapagkat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas, huwag na tayong makadagdag pa. Sapagkat sa mga taong very down na, kaunting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila. Maawa ka, kailangan nila ng pahinga. Kaya nga, saktong-sakto ang ating mabuting balita para sa lahat. Lalong-lalo na para sa mga may matinding dinadala at pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin,
kayong lahat ng nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka-nakakaalam at siya ang may pinaka-pakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo, bilang niyang lahat. The most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tigi-tigisa. Yun pa kayang nakapagpapalungkot sa iyo, iniiyakan mo, dumudurog sa puso mo, nakapagpapapagod sa iyo. Of course He knows, and of course He cares. Kaya't yung imbitasyon niya, heed it, come to me. Notice that hindi niya sinabing, lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin, mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, sasama sa kung sino-sino, minsan masama na impluensya pa, minsan masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa, para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero ano ba ang natutugunan yan kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang mang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat nating inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating espiritu. Alalong bagay sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang espiritu, mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang espiritu, paghinain mo ang espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan, bali-bali na yung buto, nakasadsad na sa lupa, mahinang-mahina na, pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang espiritu, ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahang mas mahalaga sa Ebanghelyo ay kapahingahan na dulot niya. Kapahingahan para sa kaluluwa sapagkat ang ating katawan ay humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so sige, basta clean fun ha, relax, unwind, pumunta kung saan-saan. Kung may oras naman at kung may panahon, lalong-lalo na with your loved ones, uminom ng mga bitamina, mag-unwind, mag-relax, magpaspa. Go! Pero wag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Huwag mong katatamaran ang banal na misa. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat yun ang idudulot niya sa iyong pahinga. Ang sabi niya, maginhawang dalhin ang aking pamatok. Yung pamatok pala, yung inilalagay sa, halimbawa, sa asno o sa baka o sa kalabaw. Pero yung nakita kong pamatok na tinutukoy pala sa Ebanghelyo ay hindi lang para sa isang beast o para sa isang baka o para sa isang kalabaw o animal. Dalawang pamatok, pero magkakabit sila. So yun yung pamatok na sinasabi ng Panginoon. Maginhawang dalhin ang aking pamatok. Bakit? Sapagkat yung pamatok na yun ay hindi mo lang dadalhin sa sarili mo. Tutulungan kita. Basta sa akin ay magkaroon ka ng malalim na relasyon talaga. Kapatid, dapat maramdaman natin ng buong katapatan kapag sinasabi natin yung ang Diyos ang bahala sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Dapat yun ay sink in sa atin. At hindi lamang natin sinasabi na kinukondisyon ang sarili o ang isipan natin. At magagawa lang natin yung masabi ng buong katapatan at ramdam na ramdam kung meron tayong malalim na relasyon sa Kanya. Doon lang mangyayari yun. In connection with this, ang sabi ng Panginoon, learn from me. Matuto kayo sa akin. Ano yung dapat nating matutunan sa Kanya? Sinasabi sa ating unang pagbasa ang Kanyang pagiging mapagkumbaba. Sapagkat madalas ang kabaligtaran niyan, yung kayabangan ang nagdudulot sa ating makagawa ng kasalanan na nagbibigay pa sa atin ng iba yung kapaguran. Walang pahinga sa kasalanan. Hindi nga ba't sinasabi ng Biblia na kapang-aalipin ng kasalanan? Ayaw mo na, pero yung katawan mo, ginugusto pa. Yun yung sinabi ni St. Paul. Alam ko ang tama, pero mali yung aking ginagawa. The spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sabi ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus, Ama, patawarin mo sila. Intindihin na lang natin. Hindi na nalalaman, wala na silang kontrol sa kanilang ginagawa.
nakapang-aalipin ng kasalanan, lalong-lalo na kapag sukol ka na, lulong ka na, parang ipinag-ehele ka na ng demonyo, maniwala ka. And granted, magising ka, tuwing sa katotohanan, magsimba ka o kaya mangumpisal ka, magbabago ka na, tatalikuran mo ng pagkakasala. Papaano yung consequences ng pagkakasala? Hindi mo madidiktihan yung epekto ng kasalanan kung hanggang saan lang at kung hanggang kailan lang. Papaano nagbago ka na? Very good. Pero sira na yung baga mo. May problema na ang puso mo. Very good at nagbago, pero papaano? Nandun na yung epekto. Nagpalaglag ka, nangumpisal ka. Abay, maniwala kayo, may mga nangungumpisal 15 years ago, nagpalaglag, taon-taon nangungumpisal sila. Sapagkat inuusig sila, binabalikan silang lagi ng kanilang konsensya. Ayaw mo na sa kalaguyo mo. Pero paano? Very much in love na siya sa'yo. Nanggugulo na parang siya pang legal or tunay mong asawa. Lalong-lalo na kapag nagbunga pa ang kalukuhan niyo, ang katikaktihan yung dalawa. Ay, ang sabi sa Numbers 32 verse 23, your sin will find you. Tutuntunin ka ng kasalanan mo. Yun yung epekto. Magtanim ka ng isang butong mangga, tutubo ang mangga. Ano ang magiging ani mo? Isang mangga? Ano yun? Maraming mangga at taon-taon may bunga. Ayaw mo na. Sinusundan ka pag gano'n ang Diablo. Paano ka mapapahinga pag ganyan? Sige nga. Kaya maging mapagkumbaba. Kapag alam mong tama, gawin mo. Kapag alam mong mali, huwag mong gagawin. Huwag kang maging mayabang. Yun ang kasalanan ni Lucifer. Yun ang kasalanan ng una nating mga magulang. Isipin mo yung pagkakasala ng ating unang mga magulang ni Eva at ni Adan. Hanggang ngayon, yung epekto ating nararanasan. So beware. Magpakumbaba. Mayos ka. Pag alam mong mali, mali. Pag alam mong tama, go! Yun yung kapahingahan na gustong idulot sa atin ng ating Panginoon Hindi naman ito kapahingahan na hindi ka na magtatrabaho. Tatrabaho ka pa rin. Pero iba, yung may natatapos ka kahit papaano. Halimbawa, may mga nag-graduate na ngayon. Iniisip mo at sinasabi mo lagi, kapag ang bunso ko nag-graduate na, ako'y mapapahinga na. Gumraduate na, di ba? Napahinga ka? Hindi. Ayaw mo rin namang mamahinga. Sapagkat ganun talaga ang ating sistema. Pero yung pahinga sinasabi mo, yung nakapag-graduate ka na, di ba, sarap ng pakiramdam na may natapos ka? Yun ang magbibigay sa'yo ng ibayo pang gana para mas magsikap at mas sa buhay ay lumaban pa. Yun yung pahinga na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay nagpahinga. Pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda. Yung nakita mo, yung pinagpaguran mo kahit paano may natapos na. Experience will tell us na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paulit-ulit na lang, hindi na matapos ang problema. Sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Diyan tayo gustong ipahinga ng Panginoon. Ano ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 4 verse 2? Ang inyong mga sibat ay gagawin kong sudsod. Ang inyong tabak ay gagawin kong karet. Saan ba ginagamit ang sibat at ang tabak? Hindi ba't sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigmaan? Saan namang ginagamit ang karet at ang sudsod? Hindi ba't sa pag-aani or sa harvest time? Sinasabi kasi ng Diyos yan, hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, maghihirap ka. Darating ang pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo, maaabot mo pa rin ang pangarap mo, maiayos mo rin ang buhay mo, ang pamilya mo, gagaling ka pa rin sa sakit mo, tituno pa rin ang anak mo, magbabago pa rin ang asawa mo. Darating ang pagkakataon na ganito, na meron kang magiging pahinga. Basta matuto ka sa Kanya, sa tama lang, sa totoo lang, sa mabuti lang. Ito sana ang hilingin nating biyaya mula sa ating mga pagbasang na pakinggan. Sapagkat I tell you, ito po ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magawa
makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. May mangyayari pang maganda. Ang hindi ko kaya, siya ang gagawa, siya ang kakaya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pasasaan ba't makararaos din ako sa problema ko? Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong makakuha sa iyo ng pahinga. Manahan ka sa buhay ko. Tulungan mo kong maalis ang mga negatibong bagay sa puso ko upang ikaw ang maging sentro ng buhay ko. Napapagod na rin naman ako sa mga pagsubok, sa mga problema na hindi naman din ako kung minsan ang may gawa, kundi problema sa pamilya. Hindi naman din ako makatiis. Tutulong ako, magmamalasakit ako, magmamahal at magbibigay ako. Pero kung minsan, meron mang ibibigay, nahihirapan na rin ang kalooban ko. Tulungan mo ko, Panginoon, palakasin mo ang loob ko. Palakasin mo ang aking espiritu. Hallelujah! Tulungan mo kong maging mabuti sa kabila ng mga pangit na nangyayari. Hallelujah! Huwag sana akong pasamain ng mga masamang nangyayari sa akin. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pamamayaan. Hallelujah! Ikaw pa ba? Na mabuting alagad niya, na nagpapakabuti para sa Kanya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Oo, may problema, pero mas malaki ang pagmamahal niya. Sa mga nade-depress, totoo ang depression, pero mas totoo dyan ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sa marami mong negatibong iniisip, hindi po pwedeng manggaling yan sa Panginoon. Galing yan sa demonyo. Huwag mong pakikinggan kung lalapit kay Jesus. Lalo kang mawawala ng pag-asa, lalo kang manghihina, palakasin mo ang iyong espiritu. Mas pagtiwalaan mo ang mga magandang balakin para sa iyo ni Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Đến nay nhớ thương người đã làm tôi buồn, phải làm sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hỏi từng ngày tìm về nơi chốn đó. Thăm
sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hỏi từng ngày tìm về nơi chốn đó. Hindi masama ang unahin ang sarili. Tandaan niyo po yun. Huwag kang magigilty kapag inuuna mo ang iyong sarili. There's nothing wrong when you take care of yourself. Why is that? Because remember, you cannot pour from an empty pot. Ulitin ko po yun. You cannot pour from an empty pot. Kahit na paano mo kalugin ang kaldero, walang lalabas dyan kung hindi mo yan pinuno. Ibig sabihin, makakapagbigay ka lang kung pinuno mo ang iyong sarili. Makakapagmahal ka lang kung inuna mong minahal ang iyong sarili. If you want to give and give, no? So if you want to give and give also to yourself. Give first to yourself. Minsan, naawa po ako sa mga ibang OFW, sa mga kababayan po nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Bakit? Kasi marami sa kanila, tinitiis, kumakain lang na skyflakes, ng sardinas, tinitiis, hindi masyadong maging magastos sa pagkain para mas madami yung perang mapadala dito sa bansa, dito sa Pilipinas. Hindi po ba? Habang sila nagugutom, yung pamilya nila, nagbo-buffet, nagsasamji, palagi milk tea, palagi kumakain sa labas. Naawa ako sa mga iba. Tinitiis yung cellphone nilang sira-sira. Habang dito naman sa Pilipinas, yung pamilya nila naka-iPhone. Yung mga bata palagi ML, Mobile Legend. Nakakaawa, no? Na itong mga kababayan po natin, nag-overtime, kayod ng kayod. Nasaan yung pamilya nila dito sa Pilipinas? Nakukuha pang maglakwat siya. Nakukuha pang magbakasyon. No? Tinitiis na hindi bumili ng bagong damit. Habang yung mga pamilya nila gusto branded, original yung kanilang sapatos. Meron tayong mga ibang kababayan sa abroad, tinitiis, makipagsiksikan, matulog, makisama sa mga rooms, sa mga kwarto. Ang dami-dami nila doon. Habang dito sa Pilipinas, ang luwang-luwang ng kwarto, naka-aircon pa. Alam niyo po, kung mahal mo ang pamilya mo, walang masama na unahin mong mahalin ang iyong sarili. Walang masama po doon. Dahil yan yung sinasabi ng ating ebanghelyo tungkol dito sa mga dalaga na matatalino at medyo may katangahan. Pasensya na po for the word. The wise, no? And the foolish. Dito sa mga marurunong at mga mangmang. Bakit hindi po sila marunong? Bakit mangmang itong mga dalaga? Kasi nagdala sila ng lampara, walang langis.
Parang pumunta ka sa gera, meron kang baril, wala kang bala. Yung mga matatalino, pumunta doon sa handaan, alam nila, gagabihin, nagdala sila ng lampara, nagdala sila ng langis. Humihingi ngayon itong mga walang dala. Sabi nila, hindi namin kayo pwedeng bigyan. Kasi pag binigyan namin kayo, tayong lahat magiging kawawa. Tingnan niyo po yun. May katotohanan yung sinasabi niya. Tandaan mo, kung magbibigay ka ng magbibigay, baka kaubusan ka. Bandang huli, kayong lahat kawawa. Di po ba? Dapat maging marunong ka ring magtira ng para sa iyo. Amen? Walang masama kung mag-iipon ka para sa iyo. Walang masama kung ikaw naman yung magbabakasyon, maglalakwat siya. Walang masama kung kakain ka din ng masarap. Walang masama kung bibili ka din na magandang at mamahalin na gamit para sa iyo. There's nothing wrong about that. Matuto po tayo na ingatan din natin ang ating sarili. Preserve your light. Kasi kapag napagod ka, kapag nagkasakit ka, kapag na-depress ka, kapag nalungkot ka, sino pang magbibigay sa iyong mga minamahal? Di ba inaasahan ka? Pero kung mamamatay ang iyong ilaw, paano ka pa makakapagbigay sa kanila? Remember that. Learn to take care of yourself before taking care of others. Learn to rest. Because even in the Bible, in Genesis, God rested on the seventh day. Kung ang Diyos nga marunong magpahinga, ikaw pa kaya? Diyos na yun, nagpapahinga. Ikaw, tao ka lang. At sana din po, isang paalaala para sa mga binibigyan, para sa mga sinusustentuhan, para sa mga tinutulungan sa inyo. Ito po sanang wag niyong kalimutan. Wag niyo naman po sanang masamain at iparamdam, konsensyahin itong mga nagbibigay sa inyo kapag sila ay hindi makapagbigay. Pag nakikita nyo na inuuna nila ang kanilang sarili. Do not make them feel guilty when they are prioritizing themselves sometimes. No? Kasi, tingnan niyo po dito sa kwento. Sinabihan ng mga marurunong na dalaga, yung mga mangmang, wala kaming maibibigay sa inyo. Bumili kayo doon, kayo mismo. May narinig po ba kayo dito sa mga mangmang na nagalit sila, dito sa mga matatalino? Hindi naman sila sinabihan na, ba't ganyan kayo? Makasarili kayo, napaka-selfish nyo. Para konting langis lang, hindi pa kayo magbibigay sa amin. We did not hear anything like that in the gospel. Kahit namang sila, naiintindihan nila na hindi pwede. At sila mismo umalis. Sana intindihin po natin. Sana intindihin natin yung mga nagbibigay at tumutulong din sa atin. Na minsan, napapagod din yan. Minsan, nawawalan din sila ng gana. Minsan, nalulungkot din sila. Minsan, nauubusan din sila ng
liwanag. Kaya kung makikita mo na nag-i-enjoy siya, nagre-relax, inuuna yung kanyang sarili, sana maging masaya ka din para sa kanya. Dahil deserve din ng mga tumutulong at nagbibigay na maging masaya din sila. Oo, tulong-tulong sa pamilya, hindi po ba? Pero paano tutulong ang isa kung pinipiga mo na? Paano tutulong yung isa kung inuubos mo na siya? Remember, you cannot love God and others if you do not start with loving yourself. Kapag mahal mo ang iyong sarili, kapag nag-iipon ka ng lakas ulit, para saan ito? Hindi lang para sa iyo. Ginagawa mo ito dahil gusto mong ipagpatuloy ang pagmamahal mo, ang paglilingkod mo sa Diyos at sa iyong mga minamahal. Kaya, tandaan po natin, huwag kang magigilty kapag inuuna mo ang iyong sarili. At sana naman, huwag nating iparamdam na masama ang mga taong inuuna nila ang kanilang sarili. Kasi, nagpapahinga lang sila para mapagpatuloy nila ang kanilang pagmamahal sa Diyos at sa inyong mga minamahal nila. Amen.